Nasa bingit na ng kamatayan ang asawa ng isang bilyonaryo habang isinisilang ang kanilang anak. 12 pinakamagagaling na doktor sa buong mundo ang sumubok na ng lahat sa loob ng 41 na oras, walang nagtagumpay. Nakapusan ang sanggol at nauubos na ang oras. Sa mga sandaling iyon, isang 52 taong gulang na tagalinis, hawak ang isang walis, ang gumawa ng bagay na nagpatigil sa lahat ng doktor sa silid. Kinatok niya ang pinto ng delivery room at sinabi ang 5 salita na sana'y nagpadakip sa kanya. Maaari kong iligtas ang iyong sanggol. Wala siyang titulo sa medisina. Wala siyang lisensya. Tanging mga kamay na tumulong sa maraming pagsilang sa isang nayon na tila'y hindi mahanap sa mapa ng sinumang taga-Maynila. Sa loob ng 17 taon, tahimik na naglilinis si Aling Minda sa mga pasilyong ito. Ngunit ang kanyang lola ay nagturo sa kanya ng mga lihim na hindi itinuro sa anumang paaralan ng medisina, mga pamamaraan na naipasa sa 7 henerasyon, na kayang ipihit ang sanggol nang hindi kinakailangan ng operasyon. Halos paalisin na siya ng bilyonaryo. Ang kanyang asawa ay ilang minuto na lamang ang layo sa agarang operasyon na maaring ikamatay nito. Umalis ka na dito, ngayon na. Bakit may magtitiwala pa sa isang tagalinis kaysa sa 12 doktor mula sa kilalang unibersidad? Ito'y hindi katanggap-tanggap. Teka, bigyan natin siya ng pagkakataon. Ano? Bakit? Ngunit sa mga mata ni Gaeng Clara Reyes, nakita ni Aling Minda ang isang bagay na wala ang mga mamahaling espesyalista. Paniniwala. Hayaan nating subukan niya, bulong ni Clara. 5 minuto lamang ang binigay kay Aling Minda. Kung mabigo, mawawala ang lahat. Ang trabaho niya, baka ang kanyang kalayaan. Kung magtagumpay, mapapatunayan niya na ang babaeng laging binabaliwala ng lahat ay mas marami pang nalalaman kaysa sa mga eksperto na pinagkakatiwalaan ng lahat. Inilapag niya ang kanyang mga kamay, magaspang at may mga paltos dahil sa mga panlinis sa ibabaw ng tiyan ng asawa ng bilyonaryo. At ang nangyari sa susunod na 10 minuto ay magiging dahilan upang siya'y maging bayani o lubusan siyang durugin. Patuloy na humihina ang tibok ng puso ng sanggol. Inihahanda na ng mga doktor ang operating room at si Aling Minda ay nagsimulang gumawa ng bagay na hindi pa nila nakikita. Manatiling nakatutok dahil ang susunod na mangyayari ay magpapaisip sa inyo ng muli sa lahat ng akala ninyong alam ninyo tungkol sa kung sino ang dapat pakinggan. 3 oras bago ang lahat, si Aling Minda ay isang tagalinis lamang, hindi nakikita. Mas mabuti pa'y humahawak siya ng walis kaysa tumulong sa pagsilang. Ngunit nakikinig siya at ang kanyang narinig mula sa silid ng panganganak ay nagpatindig ng kanyang balahibo. Sa nakalipas na 3 oras, nakikinig na siya sa labas ng pinto, hindi dahil sa pagiging usisera, kundi dahil may nagsasabi sa kanya sa kanyang kaibuturan na siya'y dapat makinig. Naririnig niya ang mga doktor na sunod-sunod na sinusunod ang kanilang mga protokol. Naririnig niya ang pagtaas ng tono ng kawalan ng pag-asa sa kanilang mga tinig. Naririnig niya ang pagbabago ng sigaw ni Clara mula sa pagiging malakas patungong mahina, mula sa pagiging determinado patungong natatalo. At alam ni Aling Minda, sa paniniwalang nagmumula sa karanasan sa pagtulong sa 14 na pagsilang sa kanilang nayon bago siya umabot ng 20 taong gulang, kung ano ang mali. Ang sanggol ay nasa posterior position, nakaharap pataas imbes na pababa, nakapusan sa balakang ng ina sa posisyon na hindi kayang ayusin ng anumang modernong teknolohiyang medikal. Ngunit ang kayang ayusin ng lola ni Aling Minda sa loob ng 10 minuto, gamit lamang ang bihasang kamay at sinaunang kaalaman na naipasa sa 7 henerasyon ng mga hilot. Tinitigan ni Aling Minda ang pinto, pagkatapos ang security guard na nagpapatrolya, at pagkatapos ang kanyang refleksyon sa makintab na sahig ng ospital. Iniisip niya ang mangyayari kung siya'y magkamali. Mawawalan siya ng trabaho, baka ipauwi sa probinsya, baka maharap pa sa kaso dahil sa pagpapanggap na doktor. Pagkatapos ay iniisip niya ang mangyayari kung tama siya
at hindi siya gagawa ng kahit ano. May isang sanggol na mamamatay, baka pati ang ina, at dadalhin ni Aling Minda ang pasaning iyon habang buhay. Narinig niya ang tinig ng kanyang lola sa kanyang isipan. Kung alam mong makatulong ka anak, ang pananahimik ay katumbas ng pananakit. Itinabi ni Aling Minda ang walis, inayos ang kanyang kupas na uniforme at kumatok sa pinto ng silid ng panganganak. Ano ang ipagpapalagay mo para iligtas ang dalawang buhay gayong sinasabi ng mundo na wala kang halaga para sumubok? Natuto na si Aling Minda na maging hindi nakikita bago pa man siya umalis sa kanilang nayon. Ito'y kasanayan sa pag-iral na kanyang natutunan bilang isang bata sa isang nayon na napakahirap, kaya't ang mapansin ay nangangahulugang maging target. Kapag lumaki ka sa lugar kung saan salat ang mga yaman at laganap ang desperasyon, mabilis kang matututo na ang pinakaligtas na paraan upang mabuhay ay ang gumamit ng kaunting espasyo hanggat maaari. Gumalaw sa mundo na parang usok, huminga na parang lihim. Maging napakadaling makalimutan upang ang mga makapangyarihan ay hindi na kailangang paalalahanan na kailangan mo ang mga bagay na hindi nila gustong ibahagi. Dumating siya sa Maynila 17 taon na ang nakalipas, dala lamang ang 3 milyon na tinahi sa kanyang bag at ang address ng isang kamag-anak na nangakong paglalagyan siya ng higaan. Lumipat na pala ang kamag-anak 2 buwan bago dumating si Aling Minda, hindi nag-iwan ng anumang impormasyon tungkol sa bagong address. At ginugol ni Aling Minda ang kanyang unang linggo sa Maynila sa pagtulog sa mga musala, pagkain ng limos at pag-iisip kung nagkamali siya ng malaki. Ang trabaho sa Philippine General Hospital ay isang himala, o iyon ang sinabi ng employment agency, night shift cleaner, sweldong hindi sapat para sa mga gastusin, walang benepisyo. Ngunit ito'y legal na trabaho na may tunay na sahod. At pagkatapos ng 6 na buwan, tinulungan pa siya na makakuha ng Manila ID. Lubos na nagpasalamat si Aling Minda, kaya't hindi siya nagreklamo tungkol sa mga banyo na kanyang kinuskos, sa mga suka na kanyang pinunasan, sa paraan ng pagtingin ng mga doktor at nurse sa kanya na parang gawa siya sa salamin. Ngunit may dala si Aling Minda na wala ang mga doktor na iyon. Dala niya ang kaalaman ng 7 henerasyon ng mga hilot mula sa Bicol, mga babaeng nagdala ng mga sanggol sa mundo, gamit lamang ang kanilang mga kamay at ang kanilang karunungan at ang kanilang absolutong pagtanggi na hayaang mamatay ang mga ina kapag may magagawa sila. Ang kanyang lola Elena ay naging pangunahing hilot ng nayon sa loob ng 40 taon. Tumulong siya sa mahigit 6 na pagsilang, 3 lamang ang nawala. At ang mga pagkamatay na iyon ay bumagabag sa kanya hanggang sa kanyang huling hininga. Kung kasali ka sa kwento ni Aling Minda, hindi mo gugustuhing palampasin ang susunod na mangyayari. Mag-subscribe ngayon at i-activate ang notification upang hindi ka makaligtaan ng isang sandali ng hindi ka panipaniwalang paglalakbay na ito. Nagsimulang turuan ni Lola Elena si Aling Minda noong siya'y 8 taong gulang pa lamang. Hindi dahil humiling si Aling Minda, kundi dahil isang umaga ay tumingin ang kanyang lola sa kanyang apo at nagpahayag, "Mayroon kang tamang mga kamay, nakikita ko iyon ng lola. Ang kaalaman ay nasa iyong mga daliri." Hindi maintindihan ni Aling Minda kung ano ang ibig sabihin niyan, hanggang sa kanyang unang pagsilang noong siya'y 12 taong gulang at nagsimulang manganak ang kanilang kapitbahay sa madaling araw at wala ng oras para pumunta sa Rural Health Unit sa Karatig Bayan. Isinama siya ni Lola Elena, ipinatong ang kanyang maliliit na kamay sa tiyan ng babaeng nanganganak at tinuruan siyang pakiramdamin ang mga bagay na hindi nakikita. Ang posisyon ng sanggol, ang lakas ng mga paghilab, ang sandaling kailangan ang intervention, at ang sandali na tanging pasensya lamang ang kailangan. Noong 16 taong gulang si Aling Minda, siya na ang tumutulong sa mga pagsilang ng mag-isa. Noong 16 taong gulang, may reputasyon na siya. Hinahanap-hanap siya ng mga babae, naglalakad ng ilang oras upang lamang si Aling Minda ang tumulong sa pagsilang ng kanilang mga anak. Tumulong siya sa pagsilang ng kambal sa gitna ng bagyo na mayroon lamang lampara bilang ilaw. Nagawa niyang ipihit ang mga sungsang na sanggol gamit ang teknik
na natutunan ng kanyang lola mula sa lola nito. Mahinahong pagmamanipula na naghikayat sa sanggol na pumihit ng walang operasyon. Nailigtas niya ang isang inang nagdurugo gamit ang mga herbal na gamot at mga pressure points na ituturing na pamahiin lamang ng mga modernong doktor. At pagkatapos, dumating ang kaguluhan sa kanilang nayon. Ang mga grupo na kumokontrol sa lugar ay nagsimulang mag-recruit ng mga kabataan, pinapatay ang mga tumanggi, pinatay ang pamangkin ni Aling Minda dahil sa pagtanggi. Nawala ang kanyang kapatid. Nagkaroon ng banta sa kanyang bayaw at napilitan si Aling Minda na gawin ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Iniwan niya ang lahat ng kanyang kilala, lahat ng kanyang mahal at ang banal na tawag na nagbigay kahulugan sa kanyang pag-iral upang pumunta sa lungsod kung saan ang kanyang kaalaman ay walang halaga at ang kanyang karanasan ay mas mababa pa sa zero. Sa loob ng 17 taon, siya ay naging tagalinis. Sa loob ng 17 taon, naglinis siya ng sahig at nag-empty ng basura at nagkuskos ng mga inidoro, habang ang mga doktor na hindi alam ang kalahati ng kanyang nalalaman tungkol sa panganganak ay naglalakad sa kanya nang hindi tumitingin. Nakapagbigay na siya ng kapayapaan dito o iyon ang sinabi niya sa kanyang sarili. Ito ang halaga ng kaligtasan, nagpapadala ng pera pa uwi upang makakain ang kanyang pamilya. Ngunit ngayong gabi, nakatayo sa labas ng silid ng panganganak, naririnig ang isang babaeng sumisigaw at ang mga doktor na nagtatalo at ang mga kagamitan na tumutunog ng babala. Naramdaman ni Aling Minda ang isang bagay na nabasag sa loob ng kanyang dibdib. Ang bahagi niya na minsan ay isang hilot, isang manggagamot, isang babaeng nakakaunawa ng panganganak tulad ng isang musikero na nakakaunawa ng simponya. Ang bahaging iyon ay tumangging manatiling tahimik na. Ang kwentong ito ay magkakaroon ng pagliko na magpapahinga sa iyong hininga. Siguraduhing nag-subscribe ka upang masundan mo ang bawat liko at pagliko. Pindutin ang subscribe button ngayon. Ang sanggol ng pamilyang Reyes ay naging usap-usapan sa ospital sa loob ng ilang buwan. Si Antonio Reyes, isa sa mga bilyonaryong tech mogul na ang pangalan ay lumalabas sa balita na may mga salitang tulad ng visionary, disruptor at genius. Itinayo niya ang kanyang e-commerce company mula sa isang dorm room. Ibinenta ito sa halagang 270 pesos bilyon at ginamit ang perang iyon upang maglunsad ng isang dosenang iba pang kumpanya na sama-samang nagkakahalaga ng higit sa ilang maliliit na bansa. Ang kanyang asawa, si Clara, ay isang dating modelo na naging philanthropist. Ang uri ng babae na lumalabas sa mga fashion magazine na nakasuot ng mamahaling terno sa mga charity event. Nakatira sila sa isang marangyang apartment sa Makati na dating tampok sa mga nangungunang interior design magazine, nagbabakasyon sa pribadong isla sa Batanes at gumagalaw sa mundo na may absolutong paniniwala na ang pera ay maaaring makalutas ng anumang problema. Ang kanyang pagbubuntis ay naging mahirap mula pa sa simula. Si Clara, na 43 taong gulang, ay itinuturing na advanced maternal age sa mga tuntunin ng obstetrics at ito ang kanilang unang biolohikal na anak pagkatapos ng ilang taong pagsubok na magkaanak. Kumuha sila ng pinakamahuhusay na doktor, sumusunod sa bawat protocol, hindi isinasaalang-alang ang gastos. Ang nursery sa kanilang mamahaling apartment ay dinisenyo ng isang kilalang interior designer at nilagyan ng mga organic na gawa sa kamay na kasangkapan na mas mahal pa kaysa sa taunang sahod ni Aling Minda. Nang magsimulang maghilab si Clara, 2 araw na ang nakalipas. Inayos ni Antonio na manganak siya sa kanilang luxury maternity suite, isang silid na mas mukhang 5-star hotel kaysa sa isang pasilidad medikal. Pinagsama-sama niya ang isang dream team ng mga obstetrician. Bawat isa ay espesyalista sa ilang aspeto ng high-risk pregnancy. Sina Dr. Carmina de la Cruz mula sa UP Manila, Dr. Jose Santos mula sa UST, Dr. Maria Garcia mula sa Ateneo, Dr. Rafael Tan mula sa DLSU, kabuuang 12 doktor, bawat isa ay may mga titulo at kredensyal at reputasyon na inabot ng ilang dekada
upang maitayo. At sa loob ng 41 oras, 2 panig ang naglalaban. Naglilinis si Aling Minda sa pasilyo sa labas ng suite nang mangyari ang unang krisis, mga 30 oras na ang nakalipas. Narinig niya ang biglang pagmamadali ng mga tinig, ang nagmamadaling tunog ng mga monitor, ang tunog ng mga paa na tumatakbo. Isang nurse ang lumabas sa pinto, halos natabig ang kariton ng panlinis ni Aling Minda, sumisigaw ng tawag para sa anesthesiologist. Nagtago si Aling Minda sa pader, tulad ng dati na hindi nakikita, at pinanood ang kaguluhan. Sa susunod na 11 oras, binuo niya ang nangyayari mula sa mga hindi sinasadyang narinig na pag-uusap at ang lumalalang pagkadismaya sa mukha ng mga medical staff na dumarating at umaalis. Nakapusaan ang kanyang sanggol. Sa bawat pag-iri ni Clara, ang tibok ng puso ng sanggol ay bumababa sa mapanganib na antas. Sinubukan na ng mga doktor ang lahat. Pagbabago ng posisyon, manual manipulation, gamot upang palakasin ang paghilab, gamot upang i-relax ang cervix. Walang nagtagumpay. Ngayon ay pinag-uusapan nila ang cesarean section, ngunit may komplikasyon. Masyadong mataas ang presyo ng dugo ni Clara. Marami na siyang nawalang dugo kaysa sa ligtas na hangganan. Sobrang pagod na ang kanyang katawan mula sa matagal na panganganak na ang operasyon ay nagdadala ng malubhang panganib. Nag-aalala ang anesthesiologist tungkol sa kanyang puso. Pinagtatalunan ng surgical team kung gagamitin ang general anesthesia o susubukang panatilihing gising siya. Narinig ni Aling Minda ang lahat ng ito at alam niya, sa malalim na paniniwalang, nagmumula sa pagtulong sa daan-daang pagsilang kung ano ang problema. Narinig niya ito sa paglalarawan ng posisyon ng sanggol, sa pattern ng decelerations ng tibok ng puso, sa paraan ng paglalarawan ng mga doktor sa sakit ni Clara sa kanyang likod na kumakalat sa kanyang mga binti. Posterior presentation. Ang sanggol ay nakaharap pataas. Ang balakang ay nakalaban sa balakang ng ina, sinusubukang dumaan sa pelvis sa isang anggulo na ginagawang halos imposible ang pagbaba. Ito ay isang karaniwang problema na itinuro ni Lola Elena kay Aling Minda noong siya'y 13 taong gulang. Hindi mo lalabanan ang sanggol, paliwanag ni Lola Elena. Sasayaw ka kasama nito, hahanapin mo ang ritmo ng paghilab. Mararamdaman mo kung nasaan ang mga balikat ng sanggol at dahan-dahan mo itong gagabayan, mahinahon na parang hinihikayat ang isang bulaklak na mamulaklak. Ang pagpipilit ay magpapalala lamang. Ang pasensya at bihasang kamay ang mag-aayos ng lahat. Ang mga doktor sa silid ay nag-operate mula sa mga libro at protocol. Nakikita nila ang mga numero sa screen, mga sukat mula sa ultrasound, datos mula sa monitor. Ngunit hindi nila maramdaman ang mararamdaman ni Aling Minda kung papayagan siyang ilagay ang kanyang mga kamay sa tiyan ni Clara. Hindi nila maramdaman ang eksaktong posisyon ng katawan ng sanggol. Hindi maramdaman ang mga banayad na pagbabago na nagpapahiwatig kung kailan handa nang pumihit ang sanggol. Hindi makipag-usap gamit ang kanilang mga kamay. Ang hindi nahuhuli ng kanilang mga makina at ang sanggol ay nauubos na ang oras. Kumatok si Aling Minda sa pinto ng delivery room. Ito'y mahinang katok. Hindi katok ng taong kumpiyansa sa kanyang lugar doon, kundi katok ng nagdududa na alam niyang lumalampas siya sa hangganan na hindi dapat niyang lapitan. Bahagyang bumukas ang pinto. Lumabas ang isang nurse. Pagod at stressed ang kanyang mukha. Ano iyon? Paumanhin po sa istorbo, sabi ni Aling Minda sa kanyang maingat na Tagalog. Ang kanyang regional na aksento, na hindi niya kailanman lubusang naitago, ay nagbigay ng tiyak at maingat na katunog sa kanyang mga salita. Ngunit narinig ko pong nakapusan ang sanggol. Maaari po akong makatulong. Nagulat ang nurse. Ikaw ay tagalinis? Opo, ngunit sa aming nayon, ako ay isang hilot. Tumulong ako sa maraming pagsilang, maraming mahirap na panganganak. Akala ko po ay alam ko ang mali. Nagbago ang ekspresyon ng nurse mula sa pagkapagod patungong pagkayamot. Ginang, mayroon kaming 12 pinakamahuhusay na obstetrician sa bansa sa loob. Kung hindi nila malaman, ang sanggol ay posterior, sabi ng nurse. Nakaharap pataas,
sabay na sabi ni Aling Minda. Alam niyang naglalakas loob siya. Alam niyang isinasapanganib niya ang lahat, ngunit ang alaala ng tinig ng kanyang lola ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Ang ulo ay nakadikit sa balakang ng ina. Ito ang dahilan kung bakit masakit ang likod niya. Ito ang dahilan kung bakit hindi makababa ang sanggol. Nagsimulang isara ng nurse ang pinto. Maraming salamat po sa inyong pag-aalala. Ngunit kaya ko pong ipihit ang sanggol, sabi ni Aling Minda. Desperado, gamit ang aking mga kamay mula sa labas. Hindi na kailangan ng operasyon, di 10 minuto siguro, 15 minuto. Paulit-ulit ko na po itong ginawa. Ginang, kailangan ninyong umurong at hayaan kaming gawin ang aming trabaho. Sumara ang pinto sa mukha ni Aling Minda. Tumayo siya doon ng matagal. Tinitigan ang makinis na kahoy. Nararamdaman ang bigat ng kanyang kawalan ng kabuluhan na bumabagsak sa kanyang mga balikat. Siyempre, hindi sila nakinig. Bakit naman sila makikinig? Wala siyang halaga. Tagalinis. Isang migranteng may aksento at kupas na uniforme. Ang kanyang kaalaman ay hindi nagmula sa diploma mula sa isang prestihiyosong unibersidad. Ang kanyang karanasan ay hindi napatunayan ng sistemang medikal ng Pilipinas. Hindi siya nakikita, at ang hindi nakikita ay hindi makapagliligtas ng buhay. Kinuha ni Aling Minda ang kanyang walis at nagsimulang umalis. Sinubukan na niya, nagsalita na siya. Ito'y higit pa sa karaniwan niyang ginagawa. Maaari na siyang bumalik sa pagiging hindi nakikita, bumalik sa paglilinis ng sahig at manatiling tahimik at tanggapin ang kanyang lugar sa mundo. Pagkatapos ay narinig niya, sa pamamagitan ng saradong pinto, narinig niya si Clara Reyes na sumisigaw. Hindi sigaw ng aktibong panganganak, kundi sigaw ng kawalan ng pag-asa at takot ng isang babaeng itinulak na lampas sa kanyang mga limitasyon. At sa ilalim ng kanyang sigaw, narinig niya ang tinig ni Dr. Carmina de la Cruz, tensyonado na may kontroladong takot. Nawawala na ang tibok ng puso ng fetus. Kailangan natin ng emergency C-section ngayon din. Tumigil sa paglalakad si Aling Minda. Ang nangyari sa susunod na 60 segundo ay magbabago sa lahat. Kung hindi ka pa nag-subscribe, mapapalampasan mo ang pinakamatinding sandali ng buong kwentong ito. Mag-subscribe ngayon. Muli siyang kumatok sa pinto. Mas malakas ngayon, mas malakas. Ang uri ng katok na humihingi ng atensyon. Ang parehong nurse ang nagbukas ng pinto. Ang kanyang mukha ay galit na ngayon. Ginang, tatawag na ako ng pulis. Kung hindi ninyo gagawin, hayaan ninyong subukan ko, sabi ni Aling Minda. At ang kanyang tinig ay iba na ngayon. Walang pagdududa, walang paghingi ng paumanhin. Ito'y tinig ng isang babaeng tumulong sa katatin na pagsilang bago siya umabot ng 20 taong gulang na nakapagligtas ng ina at anak gamit ang hindi hihigit sa kanyang mga kamay at ang kanyang kaalaman at ang kanyang absolutong paniniwala na alam niya ang kanyang ginagawa. 5 minuto lang po ang hiling ko. Kung hindi po ako makatulong, gawin ninyo na ang operasyon ninyo. Ngunit kung maililigtas ko ang inang ito mula sa paghihiwa, kung maililigtas ko ang sanggol na ito mula sa panganib ng operasyon, hindi ba't sulit ang 5 minuto na iyon? Itatanggi sana ito ng nurse. Nakita ni Aling Minda ito sa kanyang mukha, ngunit pagkatapos ay lumabas si Dr. Carmina de la Cruz sa likuran niya, at may isang bagay sa ekspresyon ng doktor ang nagpatalon sa puso ni Aling Minda. Hindi ito galit, ito'y desperasyon. Ano ang sinasabi niya? Tanong ni Dr. Carmina. Akala niya po ay posterior ang sanggol at kaya niya itong ipihit ng mano-mano, sabi ng nurse. Ang kanyang tono ay nagpapaliwanag kung ano ang iniisip niya tungkol sa ideya. Matagal na tumitig si Dr. Carmina kay Aling Minda. Ikaw ay tagalinis? Opo. Ngunit sa Bicol, ako ay isang hilot. Tumulong ako sa maraming pagsilang, maraming mahirap na presentation. Mayroon ka bang medical credentials, formal na pagsasanay? Nagsanay ako kasama ang aking lola sa loob ng 10 taon. Tumulong siya sa mahigit 600 pagsilang. Tumulong ako sa mahigit 600 ng mag-isa bago ako dumating sa Maynila. Nanigas ang panga ni Dr. Carmina.
Nakita ni Aling Minda ang kalkulasyon na nangyayari sa likod ng kanyang mga mata. Sa isang banda, ito'y kabalbalan. Hindi mo papayagan ang isang tagalinis na walang medical credentials na hawakan ang pasyente, lalo na ang asawa ng isang bilyonaryo sa gitna ng isang komplikadong panganganak. Sa kabilang banda, nauubusan na sila ng pagpipilian. Ang cesarean section ay nagdadala ng malubhang panganib at may isang bagay sa mata ng babaeng ito. Isang bagay na kalmado at tiyak at ganap na kumpiyansa na nagsasalita sa bahagi ni Dr. Carmina na naaalala pa kung bakit siya naging doktor sa simula. Dr. Carmina, hindi ka maaaring seryoso na iniisip mo kung paano mo gagawin iyon, sabi ng nurse. Ilalagay ko ang aking mga kamay sa tiyan ng ina, paliwanag ni Aling Minda. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Dr. Carmina. Mararamdaman ko kung nasaan ang ulo ng sanggol, kung nasaan ang kanyang mga balikat. Sa pagitan ng mga paghilab, kapag malambot ang matris, magbibigay ako ng banayad na presyon upang gabayan ang sanggol na pumihit. Hindi ito masakit. Mararamdaman ng ina ang aking mga kamay, ngunit hindi ito masasaktan. Kung handa nang pumihit ang sanggol, pipihit ito. Kung hindi, malalaman ko sa loob ng 5 minuto at maaari ninyong gawin ang inyong operasyon. At kung may mali, walang magiging mali, sabi ni Aling Minda sa simpleng paraan. Paulit-ulit ko na po itong ginawa. Alam ko po ang ginagawa ko. May ingay sa likuran ni Dr. Carmina. Lumabas si Antonio Reyes. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay gusot. Ang kanyang mukha ay namamaga. Ano ang nangyayari? Bakit tayo nakatayo dito at nag-uusap? Ang asawa ko, kailangan ko na ng operasyon ngayon din. Lumingon si Dr. Carmina sa kanya. G. Reyes, naniniwala ang babaeng ito na kaya niyang ipihit ang iyong sanggol nang walang operasyon. Tumingin si Antonio kay Aling Minda na parang galing lang ito sa hangin. Sino siya? Tagalinis po ako dito, sabi ni Aling Minda. Ngunit ako po ay dating hilot. Ang tinig ni Antonio ay puno ng kawalan ng paniniwala. Gusto mong ang asawa ko ay pakialaman ng isang tagalinis, gayong mayroon tayong 12 pinakamahuhusay na doktor sa bansa dito. G. Reyes, sabi ni Dr. Carmina nang maingat. Ang operasyon ay nagdadala ng malubhang panganib kung isasaalang-alang ang kasalukuyang kondisyon ng iyong asawa. Hindi, sabi ni Antonio nang mariin. Talagang hindi. Gawin natin ang operasyon. Wala akong pakialam sa mga panganib. Gusto ko ng totoong doktor ang humawak sa aking asawa. Narinig niya ang pagtigil sa sarili, ngunit alam niyang ang mga salitang malapit nang lumabas ay ang mga salitang ito. Naramdaman ni Aling Minda ang pamilyar na bigat ng kanyang pagiging hindi nakikita na muling bumagsak sa kanyang mga balikat. Sinubukan na niya, nagsalita na siya, inalok na niya ang kanyang kaalaman, at tulad ng dati, hindi ito sapat. Nagsalita na ang mayayaman at ang salita ng mayayaman ang pinal. Pagkatapos ay may ibang tinig na pumutol sa tensyon, mahina at paos ngunit puno ng determinasyon. Hayaan ninyong subukan niya. Lumingon ang lahat. Nakita si Clara Reyes, bahagyang nakikita sa pamamagitan ng pinto, nakapatong sa unan, maputla at payat ang mukha. Gusot ang buhok dahil sa pawis ngunit malinaw at nakatutok ang kanyang mga mata kay Aling Minda. Clara, hindi mo naiintindihan? Simula ni Antonio. Naiintindihan ko na malapit na akong manganak, putol ni Clara. Naiintindihan ko na ang bawat interbensyong sinubukan ng mga doktor na ito ay nabigo. Naiintindihan ko na ang operasyon ngayon ay maaaring ikamatay ko. At naiintindihan ko na ang babaeng ito ay nakatingin sa aking mga mata na parang talagang alam niya ang kanyang sinasabi. Nakatutok siya kay Aling Minda. Talaga bang iniisip mong kaya mong ipihit ang aking sanggol? Oo, sabi ni Aling Minda. Sige na, gawin mo na, sabi ni Clara. Pakiusap, gusto kong subukan. Ito na ang oras, ang sandali kung kailan magbabago ang lahat. Gagawin ni Aling Minda ang isang bagay na magpapabago sa kanya sa isang bayani o lubusang sisira sa kanyang buhay. Ang silid ng panganganak ay naging tahimik. Tinitigan ni Antonio ang kanyang asawa, ang mga doktor, si Aling Minda, at pagkatapos ay bumalik sa kanyang asawa.
Sa isang sandali, akala ni Aling Minda ay tatanggi siya, gagamitin ang kanyang kayamanan at kapangyarihan upang isantabi maging ang kagustuhan ng kanyang asawa. Pagkatapos ay may nagbago sa kanyang mukha, baka pagod, baka desperasyon, baka ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nahaharap siya sa problema na hindi agad kayang lutasin ng pera. 5 minuto, sabi niya. Sa wakas, nakakuha ka ng 5 minuto. Kung hindi ito gumana, agad tayong mag-opera. Tumango si Dr. Carmina. Sumasang-ayon ako. Titingnan ko ang lahat. Kung may makita akong nakakabahala, agad tayong titigil. Pumasok si Aling Minda sa delivery room. Napakalaki ng silid, mas mukhang isang luxury hotel suite kaysa sa isang medikal na pasilidad. May birthing stone sa isang sulok, massage chair, mood lighting na maaaring ayusin para sa iba't ibang yugto ng panganganak. Ang mga kagamitang medikal ay mga sopistikadong makina na kayang subaybayan ang bawat sukatan ng kalusugan ng ina at fetus. At sa gitna ng lahat ng mamahaling teknolohiyang ito ay naroon si Clara Reyes, isang babaeng nahihirapan, isang ina na desperadong nagtatangkang dalhin ang kanyang sanggol sa mundo. Dahan-dahang lumapit si Aling Minda sa kama. Ang kanyang mga kamay ay naramdaman na kung ano ang kailangan nilang gawin. Nakikita niya ang hugis ng tiyan ni Clara, kaya niyang basahin ang posisyon ng sanggol mula sa paraan ng bahagyang pagkakiling ng tiyan na may matigas na tuldok sa kaliwang bahagi na nagpapahiwatig kung nasaan ang likod ng sanggol. Ilalagay ko ang aking mga kamay sa iyo ngayon, sabi ni Aling Minda ng mahinahon. Hindi kita sasaktan. Nararamdaman ko lamang kung nasaan ang iyong sanggol. Tumango si Clara, masyadong pagod upang magsalita. Inilagay ni Aling Minda ang kanyang mga kamay sa tiyan ni Clara. Magaspang ang kanyang mga kamay mula sa 17 taong paglili. May mga paltos at gasgas dahil sa trabaho. Hindi tulad ng makinis na mga kamay na nakas-gloves ng mga doktor na nag-examine kay Clara. Ngunit habang ang kanyang mga palad ay dumampi sa balat ni Clara, may nangyari. Tinawag ito ng lola ni Aling Minda na instant connection science sa pagitan ng hilot at ng ina, sa pagitan ng bihasang kamay at ng katawan na nanganganak. Habang dumadaloy ang impormasyon sa dalawang direksyon at maramdaman mo ang mga bagay na hindi masukat ng anumang monitor, naramdaman niya agad ang sanggol, nakababa ang ulo, maganda iyon, ngunit mali ang pagkakapihit. Nakaharap pasulong imbes na nakaharap sa balakang ng ina. Naramdaman niya ang mga balikat, ang kurbada ng gulugod, ang posisyon ng mga paa at kamay. Naramdaman niya kung paano nakaposan ang sanggol sa pelvis, hindi makababa dahil mali ang anggulo, at naramdaman niya ang isa pang bagay. Pagod ang sanggol, ngunit hindi nahihirapan. Naghihintay ang sanggol, naghihintay na sa isang taong tutulong, isang taong uunawa. Marami nang nalalaman ang sanggol. Madalas sabihin ni Mbah Nur, alam nila kung ang mga tao sa kanilang paligid ay lumalaban sa kanilang katawan imbes na makipagtulungan sa kanila. Minsan, kailangan mo lang ipakita ang daan sa sanggol. Sige na, sabi ni Aling Minda ng mahinahon. Nagsasalita sa sanggol hanggat sa ina. Naiintindihan ko. Aayusin natin ito ngayon. Nagsimula ang mga paghilab. Pinanatiling tahimik ni Aling Minda ang kanyang mga kamay. Nararamdaman ang alon ng tensyon na dumadaloy sa matris ni Clara. Nararamdaman ang pagtugon ng sanggol sa presyon. Naghintay siya ng matiyaga hanggang matapos ang paghilab at maging malambot muli ang tiyan ni Clara. Pagkatapos ay nagsimula na siya. Ang mga kamay ni Aling Minda ay gumalaw na may sanay na kumpiyansa. Natagpuan niya ang mga balikat ng sanggol sa pamamagitan ng dingding ng tiyan. Nagbibigay ng banayad at matatag na presyon pataas at pakanan. Hindi sa pilitan, hindi mariin ang pagtulak. Nagmumungkahi lamang, gumagabay, nakikipag-usap sa sanggol sa pamamagitan ng paghawak at presyon at mahiwagang kaalaman na nag-uugnay sa hilot at sa sanggol. Halika mahal, bulong niya sa kanyang lokal na wika, bahagyang pihit lang. Yun na, ipakita mo sa akin na kaya mong gumalaw.
Ang 12 doktor ay nagtipon-tipon, nanonood na may ekspresyon mula sa pagiging skeptical hanggang sa pagiging mausisa hanggang sa hayagang galit. Si Dr. Jose Santos, espesyalista sa UST, ay halos nanginginig sa hindi pagsang-ayon. Ngunit matinding pinagmasdan ni Dr. Carmina de la Cruz ang mga kamay ni Aling Minda at naramdaman ni Aling Minda na talagang nakikita ng babae ang kanyang ginagawa. Talagang nauunawaan ang teknik. Muling dumating ang paghilab. Pinanatili ni Aling Minda ang kanyang mga kamay na matatag, pinapanatili ang banayad na presyon, nagtatrabaho kasama ang paghilab imbes na labanan ito. Naramdaman niya ang bahagyang paglipat ng sanggol, naramdaman niya ang pagpihit ng ulo ng ilang degrees, mabagal ngunit malinaw na pag-unlad. Nagawa ko, huminga ng malalim si Clara. Nararamdaman ko, nabawasan ang sakit sa aking likod. Iyon ay dahil lumalayo ang sanggol sa iyong balakang, paliwanag ni Aling Minda. Pinapanatili ang kanyang tinig na kalmado at nakakakalma. Naggagawa tayo ng espasyo. Huminga ka sa paghilab na ito. Magaling, napakaganda. Nagtapos ang paghilab. Inayos ni Aling Minda ang posisyon ng kanyang mga kamay, natagpuan ang bagong leverage point. Sa pagkakataong ito, nagbigay siya ng presyon patungo sa bahagyang naiibang direksyon. Tinutulak ang sanggol upang ipagpatuloy ang pag-ikot. Naramdaman niya na ngayon ay tumutugon ang sanggol. Naramdaman niya ang pag-ikot ng maliit na katawan sa makitid na espasyo ng pelvis. Bumuti ang tibok ng puso ng sanggol. Bumalik sa 140. Inanunsyo ng isang nurse na sumusubaybay sa fetal monitor. Nagbago ang posisyon ng fetus sa ultrasound. Ang sanggol ay pumipihit, sabi ng isa pang tinig. Lumapit si Antonio Reyes. Ang kanyang mukha ay pinaghalong kawalan ng paniniwala at pag-asa na desperado. Talaga bang gumana ito? Opo, sabi ni Aling Minda sa simpleng paraan. Pumihit ang iyong sanggol, kaunti na lamang ngayon. Nagtatrabaho siya sa katahimikan. Ang kanyang mga kamay ay nagbabasa ng mga signal na hindi kayang matuklasan ng anumang mamahaling kagamitan sa silid. Naramdaman niya ang sandali kung kailan dumaan ang ulo ng sanggol sa makitid na punto sa pelvis, naramdaman ang muling pag-aayos ng mga balikat, naramdaman ang paglipat ng buong katawan sa tamang posisyon. Nakaharap pababa na ngayon. Nakatiklop ang baba. Handa nang bumaba. Tapos na, sabi ni Aling Minda. Binawi ang kanyang mga kamay. Tapos na, nasa tamang posisyon na ang iyong sanggol. Ang susunod na paghilab, manganganak ka na. Mabilis na nagsagawa ng internal examination si Dr. Carmina de la Cruz. Nanlaki ang kanyang mga mata, buong dilat, ulo ng sanggol sa station +2. Presentasyon ngayon ay occiput anterior. Tumingin siya kay Aling Minda na may parang pagkamangha. Nagtagumpay ka. Talagang nagtagumpay ka. Dumating ang paghilab. Ang katawan ni Clara, na nahirapan sa loob ng 41 oras, biglang alam kung ano ang gagawin. Ang pagod ay nawala, napalitan ng alon ng primal na lakas. Umiiri, utos ni Doktor. Carmina, umiiri ka na ngayon. Umiiri si Clara, at ang sanggol ay bumababa. Gumagalaw pababa sa birth canal tulad ng dapat gumalaw ang sanggol kapag ang lahat ay nakahanay ng tama. Isa pang pag-iri, isa pang paa, pag-unlad. Sumabog ang silid sa kontroladong kagalakan. Nagposisyon ang mga doktor at nurse, naghahanda na saluhin ang sanggol na akala nila'y kailangang ilabas sa pamamagitan ng operasyon. Nakikita ko na ang ulo, sigaw ni Dr. Carmina. Isa pang pag-iri, Clara. Isa pa. At nandito na ang iyong sanggol. Sumigaw si Clara at umiri ng malakas. At pagkatapos, biglang, magically, pagkatapos ng 42 oras na panganganak, pagkatapos na maubusan ng pagpipilian ang 12 doktor, pagkatapos na halos mawala ang lahat ng mahalaga sa isang bilyonaryo, isang sanggol ang dumulas sa naghihintay na kamay ni Dr. Carmina. Ang iyak ay agad, malakas, galit, perpekto. Isang lalaki, sabi ni Dr. Carmina. Ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Mayroon kang malusog na lalaking sanggol. Ang sanggol ay perpekto. 10 daliri sa kamay,
10 daliri sa paa, magandang kulay ng balat, malakas na iyak. Inilagay siya ni Dr. Carmina sa dibdib ni Clara at ang silid na puno ng mga taong nakasaksi sa imposible ay sumabog sa mga hiyawan at mga luha at mga tawa ng kaginhawaan. Bumagsak si Antonio sa upuan. Ang kanyang mukha ay nasa kanyang mga kamay. Umiiyak. Umiiyak din si Clara. Niyakap ang kanyang anak. Hinahalikan ang kanyang ulo na natatakpan pa ng vernix, bumubulong ng mga salita ng pagmamahal at kaginhawaan at pasasalamat. At si Aling Minda ay nakatayo sa gilid ng silid. Ang kanyang mga kamay na magaspang ay nasa tabi niya, luha ang dumadaloy sa kanyang mukha. Nagtagumpay siya. Pagkatapos ng 17 taon ng pagiging hindi nakikita, 17 taon ng paglilinis ng sahig habang dala ang kaalaman ng mga henerasyon, 17 taon ng katahimikan, sa wakas ay ginamit niya muli ang kanyang kaloob. Nailigtas niya ang isang ina at anak, naging hilot na siya muli. Lumapit sa kanya si Dr. Carmina de la Cruz. Namumula ang mga mata ng doktor, nasira ang kanyang profesional na postura dahil sa nasaksihan niya. Kamangha-mangha, sabi niya ng mahinahon. 23 taon na akong nagsasanay ng obstetrics at hindi pa ako nakakakita ng ganito. Saan mo natutunan ang ganyan? Ang aking lola, sabi ni Aling Minda. Tinuruan niya ako na ang mga sanggol ay hindi problema na kailangang lutasin. Sila ay mga tao na kailangang gabayan. Minsan mas gumagana ang mga lumang pamamaraan kaysa sa lahat ng bagong makina. Hindi mo maniniwala sa mangyayari pagkatapos nito. Malayo pa ang kwentong ito sa pagtatapos at ang epekto ng himala ni Aling Minda ay magbabago ng buhay sa mga paraang hindi inaasahan ng sinuman. Manatiling subscribe. Ang silid ng panganganak ay nagbago mula sa lugar ng krisis patungo sa lugar ng kagalakan. Ang sanggol na pinangalanang Muhammad Rafa ni Antonio at Clara ay malusog at sumuso sa loob ng 1 oras. Kailangan lamang ni Clara ng kaunting tahi. Mabilis na gumaling ang kanyang katawan pagkatapos ng matagal na panganganak na sa wakas ay natapos na. Ang 12 doktor na hindi nakapagbigay ng solusyon ay nakatayo sa maliliit na grupo. Ang ilan ay nag-uusap tungkol sa kanilang nasaksihan. Ang iba ay halatang nakatingin sa kanilang sapatos ng may kahihiyan. Si Dr. Jose Santos, espesyalista sa UST, ang unang umalis. Bumulong siya ng kung ano-anong tungkol sa paghabol sa kanyang flight at nawala ng walang karagdagang salita. Ngunit nanatili si Dr. Carmina de la Cruz, gayon din si Dr. Maria Garcia at ilan pa. Tinitingnan nila si Aling Minda na may bagong mga mata. Nakikita na siya sa wakas bilang higit pa sa hindi nakikitang babae na naglilinis ng kanilang sahig. Sinubukan na ni Aling Minda na umalis ng tahimik. Ginawa niya ang kailangang gawin at ngayon nais niyang bumalik sa pamilyar na pagiging hindi nakikita bago may magpasya na lumampas siya sa kanyang mga hangganan. Ngunit habang kinukuha niya ang kanyang naiwan na kariton ng panlinis mula sa pasilyo, hinabol siya ni Dr. Carmina de la Cruz. "Teka lang," tawag ng doktor. "Pakiusap, huwag ka munang umalis." Lumingon si Aling Minda. Matindi ang tibok ng kanyang puso. Ito na ang sandali kung kailan sasabihin sa kanya na siya'y tatanggalin. Baka maharap sa legal na mga kahihinatnan dahil sa hindi lisensyadong medikal na practice. Ngunit ang mukha ni Dr. Carmina ay hindi galit. "Kailangan ko lang itanong," sabi ng doktor. "Ilang beses mo na itong ginawa, yung manual rotation technique na iyon?" "Maraming beses na," sabi ni Aling Minda ng maingat. "Sa nayon ko, karaniwan ang posterior presentation. Wala kaming operasyon, kaya natutunan naming ipihit ito. At ang iyong success rate, hindi ako kailanman nawalan ng sanggol dahil sa maling posisyon. Minsan hindi sila makapihit. At pagkatapos ay patatrabahuhin namin ang ina ng mas mahirap, babaguhin ang posisyon ng maraming beses, ngunit palaging lumalabas ang sanggol. Palagi." Umiling si Dr. Carmina ng dahan-dahan. "Alam mo ba ang mayroon ka? Ang kaalamang dala mo. Ang teknik na ginamit mo ay nabanggit sa ilang lumang obstetrical texts, ngunit itinuturing na luma na. Karamihan sa mga modernong obstetrician
ay hindi na ito itinuturo. Agad kaming nag-C-section para sa persistent posterior presentation. Ngunit ang ginawa mo sa loob doon, nagpigil siya ng hininga. Ginawa mong madali. Alam mo kung saan eksaktong ilalagay ang iyong mga kamay. Eksakto kung gaano kalakas ang presyon na gagamitin, eksakto kung kailan itutulak at kung kailan maghihintay. Hindi alam ni Aling Minda kung ano ang sasabihin. Sa loob ng 17 taon, sinabihan siya sa 10,000 hindi sinasadyang paraan na ang kanyang kaalaman ay walang halaga, na ang kanyang karanasan ay hindi mahalaga, na kailangan niyang manatili sa kanyang lugar at hayaang ang mga totoong profesional ang gumawa ng mahalagang trabaho. At ngayon, itong doktor, isang mataas at prestihiyosong Pilipinang doktor, ay nakatingin sa kanya na may parang paggalang. Natutunan ko, mula sa pinakamahusay na guro, sabi ni Aling Minda, ang aking lola ay isang mahusay na hilot. Tinuruan niya akong makinig sa sanggol, maramdaman ang nangyayari, hindi lang tingnan ang mga makina. Gusto mo ba? Dr. Carmina, nag-aatubili pagkatapos ay nagpatuloy. Gusto mo bang turuan ng iba? Ang ginawa mo ngayong gabi, hindi lang ito tungkol sa isang sanggol na ito. May libu-libong babae ang napupunta sa C-section na hindi naman kailangan dahil sa posterior presentation. Kung matutunan namin ang iyong teknik, kung maituturo namin ito sa ibang mga doktor, maaari naming bawasan ang mga komplikasyon sa operasyon, bawasan ang oras ng paggaling, bawasan ang gastos, bawasan ang trauma. Maaari mong baguhin ang pangangalaga sa panganganak. Bago pa man makasagot si Aling Minda, lumabas si Antonio Reyes sa pasilyo. Nakapagpalit na siya ng malinis na damit, ngunit namumula pa rin ang kanyang mga mata dahil sa pag-iyak. Naglakad siya diretso kay Aling Minda at gumawa ng isang bagay na ikinagulat ng lahat ng nanonood. Lumuhod siya sa harap niya. Ang bilyonaryong nagkakahalaga ng 270 peso bilyon na ito na nakasuot ng Amerikana na mas mahal pa kaysa sa kotse ni Aling Minda ay lumuhod sa pasilyo ng ospital at tumingin sa tagalinis na nagligtas sa kanyang pamilya. Hindi ko alam kung paano pasasalamatan ka, sabi ni Antonio. Ang kanyang tinig ay nabasag. Halos mawala ko sila pareho ngayong gabi. Ang aking asawa, ang aking anak, lahat ng mahalaga, at ikaw ang nagligtas sa kanila nang walang ibang makagawa. Iniligtas mo sila at handa akong paalisin ka sa silid. Handa na akong tawagin kang wala kang halaga. Pakiusap, tumayo po kayo, G. Reyes, sabi ni Aling Minda. Napaka hindi komportable. Ginawa ko lang po ang alam ko. Hindi, sabi ni Antonio ng mariin. Ngunit tumayo siya. Hindi ka lang basta gumawa ng wala. Gumawa ka ng isang bagay na kahanga-hanga. Mayroon kang kaloob at ako. Huminto siya, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Ginugol ko ang buong buhay ko sa paniniwalang ang pinakamahusay na kaalaman, ang pinakamahalagang kadalubhasaan ay nagmumula sa mga lugar na aking inaasahan. Ang pinakamahuhusay na unibersidad, ang pinakaprestihiyosong institusyon, ang mga tao na may tamang mga kredensyal, at nagkamali ako, lubos akong nagkamali. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ano ang buong pangalan mo? Si T. Mariam. Nag-type si Antonio. Pagkatapos ay ipinakita ang kanyang screen. Ito ay isang bank transfer sa kanyang account na 1.5 bilyon. Halos nang hina ang tuhod ni Aling Minda. Pat, hindi ko kaya. Sobra ito. Ako ay... Ito'y hindi bayad, putol ni Antonio. Ito'y simula lamang upang pasalamatan ka, upang masiguro na maayos ka habang hinahanap natin ang susunod na mangyayari. Tumingin siya kay Dr. Carmina. Gusto kong mag-fund ng isang programa, marahil isang birth center sa isang lugar na pinagsasama ang tradisyonal na kaalaman sa modernong medisina. Sa isang lugar na nagpapahalaga sa karunungan, anuman ang pinagmulan nito. At gusto ko ikaw. Bumaling siya muli kay Aling Minda, na maging bahagi nito upang magturo, upang mag-practice, upang ibahagi ang iyong nalalaman. Hindi ako lisensyadong doktor, sabi ni Aling Minda. Hindi ako maaaring mag-practice ng medisina sa Pilipinas. Kung gayon, hahanap tayo ng paraan upang baguhin iyon, sabi ni Antonio.
o lilikha tayo ng posisyon na hindi nangangailangan ng lisensya? Mga consultant sa panganganak, mga cultural birth specialist, wala akong pakialam kung ano ang tawag. Ang mahalaga sa akin ay matiyak na ang iyong nalalaman ay hindi mawawala kapag ikaw ay nag-adjust siya. Ang gusto kong sabihin ay ngayong gabi ipinakita mo sa akin ang isang bagay na nakalimutan ko na ang kaalaman ay nagmumula sa maraming lugar, na ang kadalubhasaan ay hindi palaging may selyo ng opisyal na pag-apruba, na minsan ang taong makakalutas ng iyong problema ay ang taong sinanay kang huwag tingnan. Ang epekto ng isang himala ay lilikha ng isa pang himala. Ang buhay ni Aling Minda ay magbabago sa mga paraang hindi niya kailanman inasahan, ngunit ang kanyang paglalakbay ay hindi magiging madali. Ang balita tungkol sa nangyari sa delivery room ay kumalat sa buong Philippine General Hospital na parang apoy. Kinabukasan, bawat miyembro ng staff ay alam ang kwento. Ang tagalinis na tumulong sa pagsilang ng sanggol ng pamilyang Reyes matapos mabigo ang 12 doktor. Ang ilang bersyon ng kwento ay tumpak. Marami ang pinalaki, ngunit lahat ay nagposisyon kay Aling Minda bilang isang bayani o isang mapangahas na baguhan na mapalad. Ang administrasyon ng ospital ay hindi natuwa, ang legal na departamento ay malinaw na hindi natuwa. Nagkaroon sila ng emergency meeting upang pag-usapan ang potensyal na pananagutan, potensyal na mga kaso, potensyal na sakuna na maaaring mangyari. Hindi mahalaga sa mga abogado ang katotohanang perpekto ang kinalabasan. Ang mahalaga ay ang empleyado na walang kredensyal ay nagsagawa ng medikal na intervention ng walang pahintulot. Tinawag si Aling Minda sa opisina ng administrator sa pagtatapos ng kanyang shift. Pumunta siya, inaasahang matatanggal, baka makulong. Ginugol niya ang buong gabi sa pagpapractice ng kanyang sasabihin, kung paano siya magpapaliwanag, kung dapat ba niyang tanggapin ang kanyang parusa ng tahimik o subukang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ngunit nang siya'y pumasok sa conference room, nakita niya hindi lamang ang administrator kundi si Dr. Carmina de la Cruz, Dr. Maria Garcia, si Antonio Reyes at isang pangkat ng mga abogado na hindi pala sa ospital. Ginang Siti Mariam, simula ng administrator ng ospital. Ang kanyang pangalan ay Ridwan Santoso at mukha siyang hindi nakatulog. Ang nangyari kagabi ay napaka-hindi karaniwan. Opo, G. Santoso, sabi ni Aling Minda ng mahinahon. Alam ko po, paumanhin kung nagdulot ako ng problema. Paumanhin, putol ni Antonio Reyes. Iniligtas niya ang aking asawa at ang aking anak at siya ay humihingi ng paumanhin. G. Reyes, sabi ni Ridwan ng maingat. Pinahahalagahan namin ang ginawa ni Gnang, Siti Mariam, ngunit may mga protocol, mga proseso, mga issue sa pananagutan. Kung gayon, baguhin ninyo ang protocol, sabi ni Antonio ng patag. Handa akong magbigay ng malaking donasyon sa ospital na ito. Sabihin nating 150 milyon bilang simula, ngunit may mga kondisyon. Isa, mananatili si Gnang, Siti Mariam sa kanyang trabaho ng walang katanungan. Dalawa, lilikha kayo ng formal na posisyon para sa mga tradisyonal na hilot na makipagtulungan sa inyong mga obstetrician. Tatlo, lilikha kayo ng isang training program upang ang inyong mga doktor ay matuto mula sa mga tulad ni Ganeng. Siti Mariam, imbes na balewalain ang kanilang kaalaman, naging tahimik ang silid. 150 milyon ay higit pa sa buong budget ng obstetrics department ng ospital sa loob ng isang taon. G. Antonio, kailangan naming kumonsulta sa legal na departamento. Nakausap ko na ang aking abogado. Putol ni Antonio. Sinasabi nila na may maraming legal na balangkas para sa pagsasama ng mga tradisyonal na practitioner sa mga setting ng ospital, mga consultant sa pagpapasuso, mga cultural birth worker. Kailangan lang nating lumikha ng tamang istruktura. Tumingin siya kay Aling Minda. Ano ang gusto mo? Kung kaya mong idisenyo ang iyong ideal na posisyon dito, ano ang magiging hitsura nito? Hindi inasahan ni Aling Minda ang tanong na iyon. Matagal na siyang sinabihan sa kung ano ang kanyang lugar, kaya't ang itanong kung ano ang gusto niya ay parang nagsasalita ng ibang wika.
Ako. Simula niya, pagkatapos ay tumigil, pagkatapos ay sinubukang muli. Gusto kong tulungan ang mga ina. Gusto kong turuan ang mga doktor ng mga lumang paraan na gumana. Gusto kong matiyak na ang mga babaeng nahihirapan sa panganganak ay makakakuha ng tulong na kailangan nila. Lahat ng uri ng tulong, hindi lang operasyon. Gusto kong huminga siya. Gusto kong ang kaalaman ng aking lola ay magkaroon ng kahulugan. Gusto ko itong igalang. Sumandal si Dr. Carmina de la Cruz. Paano kung gumawa tayo ng isang pilot program, isang inisyatibo para sa pagsasama ng tradisyonal na karunungan sa panganganak o kung anuman ang tawag dito? Signing. Siti Mariam ay magtatrabaho kasama ang aming high-risk obstetrics team, hindi bilang doktor kundi bilang consultant. Tuturuan niya kami ng kanyang mga teknik, idodokumento namin kung ano ang gumagana, pag-aaralan namin ang mga resulta. Lilikha kami ng isang modelo na maaaring gamitin ng ibang ospital. Kailangan ba niya na nasa delivery room para doon? Tanong ni Ridwan, naguguluhan. Minsan, sabi ni Dr. Carmina, sa ilalim ng aking pangangasiwa, gamit ang aking medical license na nakataya, ako ang mananagot. Ngunit oo, minsan ang tradisyonal na mga teknik ay nangangailangan ng direktang demonstrasyon. Hindi ako sigurado ang ide, sabi ni Antonio, ay gagawin ang lahat ng kinakailangan upang maiwasan ang mga headline. Ospital, nagtanggal ng babaeng nagligtas ng sanggol ng bilyonaryo. Maaari kong matiyak na ang headline na iyon ay lalabas sa bawat malaking pahayagan sa bansa kung iyon ang kailangan. Hindi siya ngumiti. Seryoso siya sa bawat salita. Tumingin si Ridwan kay Aling Minda. Ang bilyonaryo, ang kanyang sariling legal na team. Malinaw ang kalkulasyon. Harapin ito at makaharap ang isang public relations nightmare, dagdag pa ang pagkawala ng malaking donasyon o humanap ng paraan upang ito'y magtagumpay. Hayaan ninyong kumonsulta ako sa ating board, sabi ni Ridwan. Sa huli, kailangan nating pag-isipang mabuti ito. Ngunit tumingin siya kay Aling Minda at sa unang pagkakataon nakita niya ang paggalang sa kanyang mga mata. Sa tingin ko, makakahanap tayo ng paraan. Ang tahimik na revolusyon ni Aling Minda ay nagsimula na. Ang pakikibaka upang patunayan ang tradisyonal na kaalaman sa loob ng modernong medikal na sistema ay hindi magiging madali. Ngunit ang susunod na mangyayari ay magbibigay inspirasyon sa iyo. Manatiling subscribe. 6 na buwan ang lumipas na nagbago sa buhay ni Aling Minda sa mga paraang hindi niya kailanman inasahan. Ang donasyon ni Antonio Reyes ay nagpatuloy at kasama nito ay dumating ang pagtatatag ng isang tradisyonal na birth center na matatagpuan sa bagong ayos na West Wing ng Philippine General Hospital. Ang sentro ay dinisenyo upang maging tulay sa pagitan ng sinaunang praktis at modernong medisina. Isang lugar kung saan maaaring matuto ang mga doktor mula sa mga tradisyonal na hilot at kung saan ang mga babaeng nanganganak ay maaaring pumili ng uri ng pangangalaga na nararamdaman nilang tama para sa kanila. Naging unang cultural birth specialist si Aling Minda ng sentro. Isang titulo na sadyang nilikha para sa kanya. Ang kanyang opisyal na tungkulin ay magkonsulta sa mga mahirap na panganganak, magturo ng tradisyonal na mga teknik sa mga medical student at resident, at magbigay ng culturally informed care sa iba't ibang populasyon ng pasyente ng ospital. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga doktor. Ang ilan, tulad ni Dr. Carmina de la Cruz, ay buong sigasig na tinanggap ang programa. Dumalo sila sa mga workshop ni Aling Minda, nasaksihan ang kanyang demonstrasyon ng mga teknik, nagtanong ng daan-daang tanong tungkol sa physiological basis ng tradisyonal na practice. Ang iba naman ay skeptikal o hayagang pagalit na tinitingnan si Aling Minda bilang isang banta sa evidence-based medicine, isang pagbabalik ng mapanganib na hindi siyentipikong practice. Sa unang pagkakataon na nagturo si Aling Minda ng isang workshop sa isang silid na puno ng mga obstetrician at medical student, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto, kaya't halos hindi niya mahawakan ang demonstrasyon dami. Nakatulong na siya sa mahigit 100 pagsilang sa kanyang nayon, ngunit ang pagtayo sa harap ng mga tao na may medical degrees,
sinusubukang ipaliwanag ang mga teknik na naipasa sa pamamagitan ng oral tradition ay tila imposible. Ang susi, simula niya sa kanyang maingat na Tagalog, ay maramdaman kung ano ang nangyayari sa loob. Ang mga makina ay nagsasabi sa iyo ng mga numero, ngunit ang mga kamay ay nagsasabi sa iyo ng kwento. Nagpakita siya sa dami, ipinapakita kung paano pisilin ang posisyon, kung paano magbigay ng presyon habang at pagkatapos ng mga paghilab, kung paano maramdaman kung kailan handa nang pumihit ang sanggol, at kung kailan kailangan ng mas maraming oras. Ngunit paano mo malalaman kung kailan itutulak at kung kailan maghihintay? Nagtaas ng kamay ang isang batang resident. Ano ang mga physiological markers na nararamdaman mo? Nahirapan si Aling Minda sa paghahanap ng mga salita. Hindi ito isang bagay, ito'y marami ng magkasama. Ang tigas ng kalamnan, ang direksyon ng paggalaw, ang tugon. Ang aking lola, tinawag niya itong pakikinig, gamit ang iyong mga daliri. Kailangan mong mag-practice ng paulit-ulit upang maintindihan. Kaya't ito'y intuisyon. Sabi ng ibang doktor, ang kanyang tono ay nang-aasar, subjektibong interpretasyon. Hindi, putol ni Dr. Carmina de la Cruz. Ito'y tactile assessment gamit ang proprioceptive feedback, pattern recognition na binuo sa pamamagitan ng malawak na karanasan. Hindi dahil hindi pa natin ito nasusukat gamit ang monitor, ibig sabihin ay hindi ito totoo. Ang mga kamay ng tao ay kayang makadetect ng mga pagbabago sa presyon at paglipat ng posisyon na hindi nahuhuli ng ating ultrasounds. Nagpatuloy ang workshop, minsan tensyonado, minsan nakakapagbigay liwanag. Sa huli, ang ilang mga doktor ay nagtanong kay Aling Minda kung maaari nilang obserbahan siya habang nagtatrabaho sa isang tunay na pasyente. Ang ilan ay nagpasalamat sa kanya dahil sa pagbabahagi ng kaalaman na hindi nila kailanman natagpuan sa medical school. At dahan-dahan, kumalat ang balita, ang mga babae ay nagsimulang humiling kay Aling Minda ng partikular, mga babaeng dati nagkaroon ng traumatikong panganganak, mga babae mula sa mga komunidad ng migranteng pakiramdam nila ay mas komportable sa isang taong nakakaunawa sa kanilang mga kultural na practice. Mga babaeng gusto lamang ng alternatibo sa napakamedikal na panganganak na kanilang naranasan dati. Nagtatrabaho si Aling Minda sa ilalim ng pangangasiwa ni Dr. Carmina, palaging maingat na manatili sa loob ng mga legal na hangganan, palaging iginagalang ang huling autoridad ng doktor, ngunit ang kanyang success rate ay hindi maikakaila. Sa loob ng 6 na buwan, nagkonsulta siya sa 34 na mahirap na panganganak. 31 sa mga ito ay nagtapos sa spontanong vaginal na panganganak na dati inihanda na ng mga doktor para sa operasyon. 3 pa ang nangailangan ng C-section, ngunit si Aling Minda ang nakakilala kung kailan hindi gumana ang tradisyonal na mga teknik at kailangan na ang operasyon. Ang datos ay sapat na nakakumbinsi upang opisyal na aprubahan ng medical board ng ospital ang programa. Nagsimulang tumawag ang ibang mga ospital, nagtatanong tungkol sa modelo, gustong gumawa ng katulad na mga inisyatibo. Ang mga medical journal ay humingi ng mga artikulo tungkol sa pagsasama ng tradisyonal at modernong practice sa panganganak. Isang gabi, mga 8 buwan. Pagkatapos ng gabing nagpabago sa lahat, papalabas na si Aling Minda ng ospital nang makita niya ang isang pamilyar na figura sa parking lot. Si Antonio Reyes ay palabas ng kanyang sasakyan at dala niya si Muhammad Rafa. Ang sanggol ay 8 buwan na ngayon, mataba at malusog, na may mga mata ng kanyang ina at ekspresyon ng determinasyon ng kanyang ama. Aling Minda, tawag ni Antonio. Sana ay makilala kita. Nandito kami para sa check-up ni Rafa at gusto ni Clara na ibigay ito sa iyo. Iniabot niya ang isang sobre sa kanya. Sa loob ay may tseke na P750 milyon at isang sulat. Mahal naming Aling Minda, nakasulat sa elegante na sulat kamay ni Clara. Sa bawat araw na yakap ko ang aking anak, naiisip kita. Naiisip ko kung gaano ako nalapit na mawala siya at kung paano mo tinanggihan na hayaan itong mangyari. Ang perang ito ay isang maliit na pasasalamat. Ngunit higit sa lahat, gusto kong malaman mo
na binago mo ang higit pa sa aming buhay noong gabing iyon. Binago mo ang aking pag-iisip tungkol sa karunungan, tungkol sa kaalaman, tungkol sa kung sino ang may karapatang maging isang eksperto. Nagsimula na ako ng isang foundation upang suportahan ang mga cultural birth worker, upang mag-fund ng mga training program, upang mapreserba ang sinaunang medikal na kaalaman. Pinangalanan ko itong Bahnur Foundation bilang pagpupugay sa iyong lola. Sana ay okay lang iyon. Salamat sa pagliligtas sa aking pamilya. Salamat sa pagiging sapat na matapang upang magsalita kapag lahat ay sumuko na. Salamat sa pagpapakita sa amin na minsan ang taong binabalewala natin ay siyang nakakakita ng pinakamalinaw. May taos-pusong pasasalamat. Nanalata ang mga mata ni Aling Minda. Tiningnan niya ang sanggol na si Rafa, itong perpektong sanggol na hindi dapat nakaligtas, at naramdaman ang bigat ng mana ng kanyang lola na bumabagsak sa kanyang mga balikat. Hindi bilang isang pasanin, kundi bilang isang pakpak. Ipagmamalaki ka ng iyong lola, sabi ni Antonio ng mahinahon. Pinagpipitaganan mo ang kanyang kaalaman, ginagawa mo itong makabuluhan. Palagi niyang sinasabi sa akin, sabi ni Aling Minda, na ang panganganak ay isang banal na gawain, na ang pagdala ng sanggol sa mundo ay ang pinakamahalagang bagay na ginagawa ng tao. Sabi niya, ang hilot ay tagapangalaga ng banal na kaalaman na iyon at hindi natin ito dapat hayaang mamatay. Hindi ito mamamatay. Tiniyak ni Antonio sa kanya. Hindi ngayon, hindi sa mga taong tulad mo na nagtuturo nito sa susunod na henerasyon. Inabot ni Rafa ang kanyang maliliit na kamay patungo kay Aling Minda. Kinuha niya ito, naramdaman ang kanyang malakas na kapit at ngumiti sa kabila ng kanyang mga luha. Assalamu alaikum, Rafa, bulong niya. Alam mo ba na ikaw ay isang himala? Alam mo ba na ang iyong buhay ay nagsimula ng isang revolusyon? Ang kwento ni Aling Minda ay hindi natatapos dito. Ito'y nagsisimula pa lamang. 2 taon pagkatapos ng gabing iyon sa silid ng panganganak, si Aling Minda ay nakatayo sa isang entablado sa Faculty of Medicine ng University of Indonesia. Nakasuot na siya ng propesyonal na damit ngayon, bagaman mas komportable pa rin siya sa kanyang lumang uniforme. Ang auditorium ay puno ng mga medical student, doktor, midwife at tradisyonal na hilot mula sa buong bansa. Dumating sila para sa isang symposium sa pagsasama ng tradisyonal at modernong praktis sa panganganak. At si Aling Minda ang pangunahing tagapagsalita. Hindi niya kailanman inasahan na mapunta dito. Isang mahirap na migranteng mula sa Bicol na nagsasalita sa ilan sa mga pinaka-prestihiyosong medical professional ng bansa. Ngunit si Dr. Carmina de la Cruz ay mapilit. At ang Pratama Wijaya Foundation ay nag-sponsor ng kaganapan at ang Bahnur Foundation ni Clara ay nagtatrabaho upang magdala ng mga tradisyonal na practitioner mula sa buong mundo upang ibahagi ang kanilang kaalaman. Umakyat si Aling Minda sa podium, tinitingnan ang karagatan ng mga mukha at huminga ng malalim. Ang pangalan ko ay Siti Mariam, simula niya. 2 taon na ang nakalipas. Ako ay isang tagalinis. Naglinis ako ng sahig at naglinis ng mga banyo at hindi nakikita ng karamihan sa mga tao dito sa ospital na ito. Ngunit nagdala ako ng isang bagay na hindi nakikita ng sinuman. Dala ko ang kaalaman ng 7 henerasyon ng mga hilot na itinuro sa akin ng aking lola, si Bahnur, na tumulong sa mahigit 600 pagsilang gamit ang hindi hihigit sa kanyang mga kamay at ang kanyang karunungan at ang kanyang pagmamahal. Huminto siya, nagtitipon ng kanyang tapang. Sa loob ng 17 taon, nanahimik ako. Nakita ko ang mga babaeng nahihirapan sa panganganak. Nakita ko ang mga doktor na nahihirapan sa mga komplikasyon na alam kong ayusin. At hindi ako nagsalita dahil naniniwala ako na ang aking kaalaman ay walang kabuluhan, na wala akong halaga, na ang mga taong tulad ko ay dapat manatiling hindi nakikita at hayaan ang mga eksperto ang gumawa ng mahalagang trabaho. Tapos isang gabi, narinig ko ang isang babaeng sumisigaw.
Narinig ko ang isang sanggol na namamatay at kailangan kong pumili kung mananatiling hindi nakikita at ligtas o magsalita at isa panganib ang lahat. Pinili kong magsalita at ang pagpiling iyon ay nagpabago sa aking buhay. Ngunit higit sa lahat, sinimulan nito ang isang pag-uusap. Isang pag-uusap tungkol sa kaalaman na mahalaga, tungkol sa pinagmulan ng kadalubhasaan, tungkol sa karunungan na nawawala sa atin kapag nagpasya tayo na tanging ang ilang tao na may tamang mga kredensyal mula sa tamang lugar ang may karapatang maging eksperto. Ang tinig ni Aling Minda ay lumakas. Ang kaalaman na itinuro sa akin ng aking lola ay hindi pa mahiin. Ito'y isang siyensya na natutunan sa pamamagitan ng henerasyon ng masusing pagmamasid na naipasa sa pamamagitan ng oral tradition dahil ang ating mga tao ay walang akses sa mga libro at paaralan. Ito'y totoo, ito'y mahalaga, at ito'y nagliligtas ng buhay. Ngunit hindi lamang ito ang mahalagang kaalaman. Ang modernong medisina ay nagliligtas din ng buhay. Ang teknolohiya at pananaliksik at evidence-based practice ay malalakas na kasangkapan. Ang tanong ay, hindi kung aling kaalaman ang mas mahusay. Ang tanong ay, paano natin sila pagsasamahin? Paano tayo lilikha ng isang sistema ng pangangalagang pangkalusugan na nagpapahalaga sa lahat ng uri ng kadalubhasaan? Paano natin matiyak na sa susunod na panahon na isang babae ang nahihirapan sa panganganak, mayroon tayong bawat kasangkapan na magagamit, tradisyonal at moderno upang tulungan siya? Tumingin siya kay Dr. Carmina de la Cruz na nakaupo sa unang hilera. Pinagpala ako na makatrabaho ang isang doktor na handang matuto, na sapat na mapagpakumbaba upang kilalanin na hindi niya alam ang lahat, na sapat na matapang upang sumubok ng iba't ibang paraan. Ngunit hindi lahat ng tradisyonal na practitioner ay ganito mapalad. Sa buong bansang ito, sa buong mundo, may mga babae tulad ng aking lola na nagdadala ng kaalaman na makapagliligtas ng buhay at walang nakikinig sa kanila. Ang simposium na ito ay simula. Ang programang nilikha natin ay simula, ngunit simula lamang ito. Kailangan natin ng mas maraming ospital na handang magbukas ng kanilang mga pinto. Kailangan natin ng mas maraming doktor na handang matuto. Kailangan natin ng mas maraming paggalang para sa tradisyonal na kaalaman, mas maraming pondo para sa mga programa na nagpepreserba nito, mas maraming pagkilala na ang karunungan ay nagmumula sa maraming lugar. Ang mga mata ni Aling Minda ay tumingin sa madla. Madalas sabi ng aking lola, ang panganganak ay pag-aari ng mga babae, hindi ng mga doktor, hindi ng mga ospital, hindi ng anumang institusyon. Ang panganganak ay pag-aari ng ina at ng sanggol at ng banal na misteryo ng pagdadala ng bagong buhay sa mundo. Ang ating tungkulin bilang mga birth worker, doktor man tayo o midwife o tradisyonal na hilot, ay paglingkuran ang banal na prosesong iyon. Suportahan ito, protektahan ito, makialam lamang kung kinakailangan at igalang ang lahat ng kaalaman na tumutulong sa atin na gawin ito ng maayos. 2 taon na ang nakalipas, ako ay isang tagalinis. Ngayon, ako ay isang cultural birth specialist. Tinuturuan ko ang mga doktor ng mga teknik na itinuro ng aking lola. Kumukonsulta ako sa mga mahirap na panganganak. Tinutulungan ko ang mga ina na makuha ang panganganak na gusto nila, isang panganganak na nararamdaman nilang tama para sa kanila. Nangangahulugan ba iyon ng lahat ng teknolohiya o wala talaga o isang bagay sa pagitan? Ngunit ako pa rin si Aling Minda. Ako pa rin ang anak ng migranteng lumaki sa kahirapan sa Bicol at dala ko pa rin ang kaalaman ng aking lola. Ang kaibahan ay ngayon nakikinig na ang mga tao. Ngumiti siya. Madalas sabi ng aking lola, kung alam mong makatulong ka, anak, ang pananahimik ay katumbas ng pananakit. Natahimik ako sa loob ng 15 taon. Hindi na ako mananahimik. At umaasa ako na pagkatapos ng simposium na ito, pagkatapos marinig mula sa lahat ng kahanga-hangang practitioner na narito ngayon, walang sino man sa inyo ang mananahimik na rin. Magsalita para sa tradisyonal na kaalaman.
Igalang ito, matuto mula dito, isama ito sa inyong practice. Igalang ang mga lola at mga midwife at mga healer na nakahanap ng paraan upang saluhin ang mga sanggol at iligtas ang mga ina bago pa man umiral ang mga medical school. Dahil sa bawat pagkakataon na binabalewala natin ang tradisyonal na kaalaman, mayroon tayong nawawala na mahalaga. At sa bawat pagkakataon na nakikinig tayo, sa bawat pagkakataon na natututo tayo, sa bawat pagkakataon na nagtatayo tayo ng tulay sa pagitan ng iba't ibang uri ng kadalubhasaan, nakakakuha tayo ng isang bagay na makapangyarihan. Salamat sa pakikinig sa aking kwento, salamat sa pagiging narito, at salamat sa pagmamalasakit sa panganganak, sa mga ina, sa mga sanggol, at sa pagpepreserba ng karunungan na nagpapanatili sa kanila na ligtas. Sumabog sa palakpakan ang auditorium. Tumayo ang mga tao, ang ilan ay umiiyak, ang ilan ay sumisigaw. Si Aling Minda ay nakatayo sa podium, hindi nakikita, hindi na tahimik, dala ang mana ng kanyang lola pasulong sa hinaharap kung saan ang tradisyonal na kaalaman at modernong medisina ay magkasama. 3 taon pagkatapos ng gabing iyon sa silid ng panganganak, ang Bah Nur Foundation ay nag-fund ng 47 tradisyonal na birth worker training program sa buong Pilipinas. Ang modelo ng tradisyonal na birth center ay pinag-adopt ng 23 ospital. Nagsimulang isama ng mga Faculty of Medicine ang mga module tungkol sa tradisyonal na practice sa panganganak sa kanilang mga curriculum. At nagturo si Aling Minda ng 81 doktor sa manual rotation techniques na nagligtas sa buhay ni Muhammad Rafa Wijaya. Nagtratrabaho pa rin siya sa Philippine General Hospital. Bagaman kumikita siya ngayon ng higit pa sa 1 linggo kaysa sa dati niyang kinikita sa loob ng 1 taon, dinala na niya ang kanyang kapatid at 2 pamangkin sa Maynila mula sa Bicol. Nakabili na siya ng maliit na bahay sa Antipolo. Nagtayo na siya ng scholarship fund para sa mga kabataang babae mula sa kanyang nayon na gustong mag-practice bilang midwife. Ngunit ang pinakapaborito niyang bahagi ng kanyang trabaho ay nanatiling pinakasimple. Ang pagiging nasa delivery room, paglalagay ng kanyang mga kamay sa tiyan ng isang nanganganak na ina, pakiramdam ang paggalaw ng sanggol, bumubulong ng mga pampalakas loob sa lokal na wika o sa Tagalog o sa anumang wikang nauunawaan ng ina. Pagsalo ng sanggol, tulad ng itinuro ng kanyang lola na may paggalang at kagalakan at banal na kaalaman na lumilipat mula sa isang pares ng kamay patungo sa isa pa. Isang hapon, papalabas na si Aling Minda ng ospital nang lumapit sa kanya ang isang batang babae. Siya ay mga 25 taong gulang, may mabubuting mata at nerbyosong enerhiya. Ikaw po ba si Aling Minda? Tanong ng babae. Magsisimula na po ako sa medical school sa susunod na buwan sa UP. Kukuha po ako ng specialization sa obstetrics at huminto siya, nagtitipon ng kanyang tapang. Gusto ko lang po magpasalamat. Nabasa ko po ang tungkol sa ginawa ninyo, kung paano ninyo nailigtas ang sanggol na iyon noong hindi po kaya ng mga doktor. At naliwanagan po ako na gusto kong maging uri ng doktor na nakikinig, na natututo, na gumagalaw sa lahat ng uri ng kaalaman. Dahil sa inyo, nag-medical school po ako para maging tulay sa pagitan ng lumang paraan at ng bagong paraan, kaya salamat po. Naramdaman ni Aling Minda ang pagtusok ng luha sa kanyang mga mata. Ito ang kanyang inaasahan. Hindi lamang ang pagliligtas ng isang sanggol, kundi ang pagbabago sa paraan ng pag-iisip ng buong henerasyon ng mga doktor tungkol sa panganganak, tungkol sa kaalaman, tungkol sa kung sino ang may karapatang maging isang eksperto. Ano ang pangalan mo? Tanong ni Aling Minda. Nur Cahaya, sabi ng batang babae. Iyan po ang pangalan sa akin ng aking lola. Siya po ang hilot sa Central Luzon. Siya po ang nagpangalan sa akin. Ngumiti si Aling Minda sa kabila ng kanyang mga luha. Kung gayon, dala mo ang isang banal na pangalan. Ang Nur Cahaya ay nangangahulugang liwanag. Alam ng iyong lola ang kanyang ginagawa noong binigay niya sa iyo ang pangalang iyon. Sinabi niya sa iyo na maging liwanag para sa iba. Sana po ay magawa ko iyon, sabi ni Nur Cahaya. Tulad ninyo po, tulad ko. Gagawin mo iyon
tiniyak ni Aling Minda. At kapag nagtapos ka, kapag naging doktor ka na, makipagkita ka sa akin. Tuturuan kita ng lahat ng itinuro ng aking lola sa akin at ikaw ang magtuturo sa susunod na henerasyon. Ganito nananatiling buhay ang kaalaman. Ipinapasa natin ito mula sa isang pares ng kamay patungo sa susunod, mula sa isang liwanag patungo sa susunod. Niyakap siya ng batang babae, nagpasalamat muli at naglakad palayo. Pinanood ni Aling Minda ang kanyang paglalakad. Itong Nur Cahaya na magdadala ng liwanag sa medical world, nagagalang sa lumang paraan habang niyayakap ang bago na magpapatunay na ang kaalaman ng lola ni Aling Minda ay hindi mamamatay kasama niya. Tumingala siya sa kalangitan ng hapon sa ibabaw ng Maynila. Ang parehong langit na nakita ng kanyang lola sa Bicol. Ang parehong mga bituin na nakasaksi sa 7 henerasyon ng panganganak at kamatayan at walang katapusang siklo ng buhay. Nagtagumpay ako, mba, bulong ni Aling Minda. Napanatili kong buhay ang kaalaman na iyon, ginawa ko itong makabuluhan. Sa isang lugar, sa anumang lugar na pinupuntahan ng mga lola kapag umalis sila sa mundong ito. Naniniwala si Aling Minda na nakangiti si Mbah Nur. Salamat sa pagsunod sa hindi kapani-paniwalang paglalakbay ni Aling Minda mula sa hindi nakikitang tagalinis patungo sa isang iginagalang na healer. Kung ang kwentong ito ay nagpaligalig sa iyo, nagbigay inspirasyon sa iyo, o nagpapaisip sa iyo ng iba tungkol sa kaalaman na karapat-dapat igalang, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ang mensaheng ito ngayon. Tandaan, hindi ka hindi nakikita. Ang iyong background ay hindi limitasyon, ito'y pundasyon. At ang kaalaman na dala mo, ang karunungan na ipinasa ng iyong pamilya sa iyo, ang perspektibong nagmumula sa iyong natatanging karanasan, kailangan ng mundo ang lahat ng iyon. Hanggang sa susunod, naway pagpalain ka ng Allah, manatiling matapang at huwag kailanman maniwala na ang isang tao ay maaaring magbago ng lahat. Mag-subscribe ngayon at i-activate ang notification upang hindi ka makaligtaan ng isa pang kwento na tulad nito. At mag-iwan ng komento na nagsasabi sa amin kung anong karunungan ang itinuro ng iyong lola na kailangang marinig ng mundo.